Okay mga Lods, welcome back to another political audit, and for this video pag-uusapan po natin si Boss Mike at yung reaction niya kay Christian Esguerra. Ngayon kasi sa tingin ko talaga sa lahat ng BBM vloggers, kino-consider ko kasi si Boss Mike as the leader nung faction nila kasi may samahan sila ng mga BBM vloggers and siya talaga yung para sa akin ng mumamando kapag kunyari kailangan ko mausap ng taga Malacanang, siya yung may contact. Kasi nga, very loyal kasi siya kay BBM. Ganun lang yun. Huwag nyo nang pag-isipan ng kung ano man. Kunyari, nagka-problema sa, halimbawa, yung nangyari kay Nima, di ba? Sobrang laki nun. Kasi Boss Mike yung umasikaso lahat nun. So, if there is someone na paniniwalaan nyo pagdating kay BBM, itong tao na to, parang si Robin, hindi, si Kuya Alfred yan eh. Pero parang si Robin Padilla din to. Miski sunugin mo, mag-aamoy BBM. Mag-aamoy Marcos. Kasi si Boss Mike may edad na rin yan eh. So, hindi lang halata kasi gwapong-gwapo eh. So, talagang loyalista yan since dati-dati pa. Okay, so pakinggan natin. Gamot na ng mga kakampi. Yan ang totoo. Di ba? 1,000 ng mahigit, magdadalawang libo na. Hindi ka uobra kay Libayan, Mike. Panis ka. Hindi naman talaga ako obra. Nakita nyo? Mga kababayan ko. Kaya nga lagi ko sinasabi, mabuti pa itong si Mike Abe. So, bakit? Dahil, tingnan nyo naman, alam niyan totoo. Mga vloggers, pro-BBM volunteers lang yang mga, yan ang totoo. Di ba? Ay sinasabi natin. So, ibig sabihin, totoo yan. Lahat kami, hindi naman ako BBM vlogger. Pero dito sa issue na to kasi, ramdam ko yung gigil nila. Diba? Kunyari si Top 1. Si Top 1 kasi nagsimula nito eh. Siya yung unang gigil na gigil eh. Ayoko pang sumausaw nun eh. Pero nung nakita ko lalo na nung nakita ko si Kuya Alfred, ako, sasali na ako rito. Bakit? Kasi nga, community sila eh. Kaya nga po kayo, sumali kayo sa community namin. Okay? Siguro kasali na rin ako in a way. Hindi kami, iba-iba kami ng paniniwala. Okay? Halimbawa, ang rinig ko lang, chismis lang naman to baka daw isang Rimulya yung buhati ni BBM yung parang kandidato niya, manok niya, di ba? So ako syempre hindi ko gusto 'yon kasi yung iba yung gusto ko. Pero kung sila Boss Mike baka doon yung pananaw nila, wala tayong magagawa, di ba? So ako meron akong manok, sila din meron. Pero ang amin lang, miski iba-iba yung manok namin, magkakaibigan pa rin kami or hindi kami nagsisiraan. Hindi namin kailangan gawin yun sa isa't isa. Kasi alam namin yung karakas namin eh. Alam namin yung paniniwala namin. Politika lang. Di ba? Si Christian kasi ngayon, napapansin ko, medyo parang siniseryoso niya na. Parang hindi naman seryoso as in magkakaso. Yung parang naaapektuhan na siya personally. Yung the way he addresses this is very sarcastic eh. Ayaw niyang mag-take ng accountability na meron naman talaga siyang pagkakamali doon. Na una, yung sinabi niya na dalawa lang ba yung choices? Kasi kung BBM supporter ka, una nga gagawin mo kay Christian pag narinig mo, Christian, asan ang patunay? Asan ang ebidensya? Di ba wala kang nagko-connect kay Pangulo eh? Pinangahawakan ko yung sinabi ni Isko. Si Isko Moreno, saan niya pa sinabi yun? Doon sa show nila Banat Bay. Di ba? Kung napanood niyo yun. O yung kay si Lacson, sinasabi niya, walang nagtuturo directly sa Pangulo. Okay. Meron lang isa, si Saldico, nasan ba yun? Reliable ba yun? Si Gutesa, anong nangyari kay Gutesa? Bumaliktad na rin. Ang gugulo nyo eh. Dapat walang bawian. Kung sulat ka ng affidavit, that's it, touch move. Pero hindi eh, pabago-bago eh. Oh, di ba ngayon? Tapos yung iba pa, nalinisin na coordinated daw to. It's not. This is as organic as it gets. Don't panic, it's organic. Tuloy natin kay Boss Mike. si Libayan tuloy. Etong si Christian Esguerra, mukhang naghahamot na ng mga kakampi. Sabi, jakitan lahat yan, boss.
Ito na, ito na, ito na. Oh. Sino ba Ito yan? naman yung isang... Dating journalist to, ah. Ito naman. Sabi ni Tirang Bahala. Abogado yan, Mike. Ikaw, abogado. Ayun na nga, magtaka ka na. Bakit? Abogado siya, pero hindi ako abogado. Barbero ako. Pero mahal ako ng tao. Di ba? Alam nyo anong linamang ng mga BBM vloggers sa lahat? May insider scoop sila eh. Alam nila yung nangyayari sa loob. Kasi may chismis sila dyan eh. So kapag sinabi na walang kinalaman si BBM yan, most likely wala talaga. Di ba? Kasi, pansin nyo, walang BBM vlogger na nagiging BBS. Di ba? Lahat solido. Simula nung unit team hanggang dulo. Miski siya Sangkay eh. Si Sangkay, alam ko, nagtampo pa yan eh. Kasi kasama siya doon sa pinangakuan na tatabo as vloggers ng Malacanang kuno eh, yung parang media. Pero hindi naman natuloy, 'di ba? Yung ma-credit sila. Okay lang, walang problema. Tuloy pa rin siya doon sa ginagawa niya. Sila Boss Mike din kasi sila 'yun eh. Tuloy pa rin sila sa pagsuporta. And that's beautiful. Tuloy. Yan ang pagkakaiba. Diyan ka na magtaka. Abogado versus barbero. Fake news ka rin. Sarawa na talaga si Mike. Eto na. Eto naman mga kababayan. Yung mga tropa ni Christian. Sino to? Ni Christian Isguera, mga kababayan. Tangina mga kababayan eh. Ito ho yung nagsasabi na tayo daw sinasabayan na orchestrated daw tayo. Hindi. Ang daming fake news na Hindi sinasabi talaga. nito. Kung meron akong sasabihin sa inyo, this is the most organic thing na nangyari. With the exception of the impeachment. Siguro wala lang impeachment kaya ito yung naging topic. Kasi nga, lahat kasi nagulat ang lahat na lelebelo sa aming mga vloggers, si Christian Isguera. Na ito lang I hope hindi ito i-take ng mga Factsnatics. So kita nyo, alam ko kasi nanonood talaga ako ng Facts First. Like, I swear. Kasi magaling siya mag-present ng guest. Yan, isa yan. At saka magaling siyang umopinion. Nung tumakbo si Mark Gamboa, yung kaibigan ko si Models of Manila, nung tumakbo si Mark Gamboa, isa siya sa mga nag-criticize kay Mark Gamboa as senator. Sa dami-dami ng tumakbo na senator, ang binilada niya ay si Mark Gamboa. 'Di ba? Kasi vlogger. Naalala ko pa yung sinabi niya doon, sabi niya gano'n, just because you can doesn't mean you should. 'Di ba? Yun yung sinabi niya kay Mark. Nagkukwentuhan kami lagi ni Mark about doon eh. Sabi ko, ba't ka pinatulan yan? Hindi ka na, totoo lang, ano lang naman yan eh. Gusto mo lang eh. Kumbaga nasa bucket list lang yan ni Mark eh. Ni Models of Manila eh. Kasi si Models of Manila, nauna talaga sa akin yan sa politics. Although nagpa-politics na ako dati, paunti-unti, hindi katulad nito na full-blown na talaga. Si Mark, talagang trip niya lang talagang tumakbo as senator. Malay mo, gusto niya lang umakyat sa stage. Sa kay Vico Soto, umakyat siya. Kasi isa siya sa mga supporter ni Vico since 2019 eh. Ganun na siya katagal na talaga na tao ni, hindi naman tao ni Vico, vlogger na for Vico. Diba? I-phrase ko ng tama yun. So, binanatan niya si Mark Gamboa kasi nga vlogger eh. 'Di ba? So alam mo na siya mababa yung tingin niya sa vloggers. And that's okay. I accept that. I accept talaga na pagdating sa journalistic integrity, ako, si Mike Cervera, and all of us vloggers, we don't have that. Pero really, babanatan mo si Mark Gamboa for what? Exercising his constitutional right? Kaya niya, pwede siyang tumakbo eh. Yun yung karapatan niya sa constitution natin eh. Ngayon, ibabalik ko naman sa'yo yung sinabi mo kay Mark. Yung sa pagtawag mong tanga at kasabwat kay BBM without showing proof. Just because you can doesn't mean you should. Di ba? Kasi show proof. Ako, sinasabi ko lagi, magpasalamat tayo kay BBM kasi
na-reveal yung problema natin sa flood control. Meron akong pinakitang graphics dito kung napanood yung huling content natin. Yung eto, yan, kita nyo, ang dami oh. Sa kada taon na lumilipas, meron tayong problema sa dumadami yung bagyo na pumapasok kay Duterte 12, kay Pinoy 10, kay GMA 9, kay BBM 16, dalawa kada isang buwan. So you're telling me, mga lods, na kailangan, so ngayon, lalong-lalo na natin kailangan ng mas mahigpit na flood control projects dahil ang dami nang pumapasok na bagyo sa atin, yung trend pataas eh. Ano yung susunod nito? And then yung susunod na dalawang generation, 20, 22, 30, who knows? Lalo na ngayon kasi alam ko naapektuhan na tayo ng climate change eh. So, therefore, yung mitigating factors natin for storms, like the flood control, kailangan talagang matutukan yan. This is a start. BBM started that. This is his legacy. Tapos wala. Hindi pa tapos yung mama, konti na lang. Tatawagin mo pang tanga. Siyempre magagalit yung mga taong mahal si BBM dyan. And I am not really making this to defend BBM. I just understood the whole scenario. Kasi tita nyo, nanonood ako ng Facts First, lalo naman tong mga kaibigan nating loyalista, pampatulog ko yan eh. Gaya mga lods.